Ano ba namang masamang kapalaran ang dumapo sa mga estudyante sa Malabang, Lanao del Sur na papasok lang sa eskwela, nabagsakan pa ng puno ng marang? Mas pinahihirapan pa ng malakas na buhos ng ulan ang mapanghamon ng ang rescue operation kamakailan sa Malabang, Lanao del Sur. Ang mga estudyante kasing sakay ng tricycle na tinatawag nilang payong-payong, nabagsakan ng puno ng marang. Ang 7 duguang biktima, lahat menor de edad. Sa bigat ng dumagang higanting puno, pahirapan ang pagtanggal sa mga katawan. Hindi pa sila matanggal doon. Nasugatan po yung 6, patay na po yung isa. Allahu Akbar! Ayong! Allahu Akbar! Agad rumisponde sa pinangyarihan ng aksidente ang mga tiga MDRRMO o ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office ng Malabang. Yung dalawa po, nagsasalita naman, pero yung isa, kumakaway lang yung kamay. Estimated to 20 meters yung taas ng puno. Hindi pa sila matanggal doon. Nasugatan po yung 6. Para maalis ang mga katawan ng biktima, pinutol ang puno gamit ang chainsaw at makalipas ang halos 1 oras, Allahu Akbar! Ayong! Allahu Akbar! isa-isa na nilang nakuha ang mga biktima mula sa yupi ng sidecar ng tricycle. Agad silang itinakbo sa ospital. Binalikan ng aming team ang pinangyarihan ng aksidente. Dito po tayo ngayon sa Barangay Kabasaran, kung saan po nangyari yung insidente. Andito pa po yung motorsiklo, sinakyan po ng mga biktima. Dala po namin yung mga gamit. Naputol po namin yung ibang kahoy po dito. Kapansin-pansin na sa kahabaan ng highway, nagtatayugan nga ang mga puno ng marang. Dahil nga lang po sa lakas ng ulan at sa hangin, siguro po yung malaking kahoy doon, bulok na, kaya siguro bumagsak. Sa compound na ito sa Barangay Kabasaran, nakatira ang 5 biktima. Ilang oras bago nangyari ang aksidente, abala pa raw sa paggayak si Samila at ang nakababata nitong kapatid na si Sayla para dumalo sa kanilang Arabic schooling. Excited sila nga pagkakadira ka klase. Mabububal sila na dira di kapag eskwela kapangadi. Kaya pantagan na dito ba na pangadi sila. Puun sila na madrasa. Ang pinsan at kapitbahay naman ng magkapatid na si Jana, consistent honor student. Hindi po mahilig mag-absent ma'am ang pamangkin ko. Mabait po at magaling at matalino po talaga mag-aral. Ang 7 taong gulang namang apo ni Lola Sahara na si Siti. Napaka-klase mo ka pero nagdang. Niya nga talaga matero. Pero mga niya sumagapod yun na. Yan ini mo na klase. Ini dulu mga motorat ya kakaptakan nun. Pumasok na ang mga bata, kasamang isa pa nilang pinsan na si Jehana. At maayos pa raw ang panahon nung sila'y umalis ng bahay. O sisiya ko sa walay na siya para nakangalikin pagkalalakaw nga. Miya lalako ron niya nagun. Magin na po ilagwi kami. Pero pagdating sa eskwela, doon palang nakansela ang mga klase. Kaya agad silang umuwi. Sumabay sa kanila ang kaibigan ni Jana na si Alisa. Pero habang pauwi na sila, Doon na po biglang dumating yung malakas na hangin at ulan. agad silang pumara sa napadaang tricycle ni Napi. Ngunit habang binabagtas nila ang kahabaan ng Narciso Ramos Highway, isang puno ng marang na nasa tabing kalsada ang biglang nabuwal at sakto namang tumama sa sinasakyan nilang tricycle. Si Napi tuluyang nawalan ng malay habang ang sa kanyang 6 na mga bata pare-parehong duguan. Nagpunta po yung mga rescuer doon agad-agad. Pinapuputol po nila yung kahoy para maalis po doon sa motor. Pagtawag po namin doon sa mga rescuers po, 10 minutes po, nakarating po sila. Pagka-rescue, idiniretso ang mga bata sa ospital. Iya ko rumah na ubay, ko malang na malagu ya ko. Ya kapila ko malang sa tag na pula gue lang adik tugo maganda nga.
Dahil bumini ko anak na tiga na kaipan yung tiga kan ka buong dudun suwata kan. Datarno ko na ke kolapsa ko dun sa kaya naga ko ron. Baso ka ko no rata ginawa na did na pamakuha na di kan mamimikiran. Sina Jana, Siti, Jehana at Alisa dead on arrival. Nakita namin si Jen na wala na po talagang buhay. 3 sila po. Nakabalot lang po sa puting tela po. Sobra po siya kasalita ka talaga kayo nakukuhan. Pero ang magkapatid na Syla at Samila at ang driver ng tricycle na si Napi, bagamat nagtamo ng mga sugat sa katawan, himalang nakaligtas. Paa ko lumalaki tapos hindi ko po magalaw, medyo masakit. Kada iswat ako na si Sela, adna pala yan sa ulo. Sigit surar biyan. Kaya operaan sa sabala aliman yan. Kaya pala yan sa benang nga ng mga dagog niya si Stable naman po ang dalawang pasyente po. Yung nakababatang kapatid po, hindi naman po siya na-admit kasi may mga galos lang po yung tinamong mga sugat sa braso at saka sa kamay. Si Samila po, nag-undergo po siya na operation po. May fracture po siya sa buto po ng braso sa may bandang balikat. Dito di makapatalamat, alhamdulillah kami nakasurvive sila ni Berat. Malakas po yung hangin kaya po natumba yung punong marang po. Una ko pong mairekomenda ay magkaroon po ng special inspection po sa mga puno para po hindi na po maulit yung ganitong trahedya. Pangalawa po ay tamang pag-trimming o pruning para po maiwasan yung overgrowth na maaring magdulot po ng pinsala. Under Article 1174 ng Civil Code of the Philippines, pagka napatunayan na ito talaga ay isang act of God, isang pangyayari na hindi talaga inaasahan man ay hindi talaga natin siya pwedeng iwasan, walang sino man na pwedeng managot or hindi natin pwedeng isisi ito sa kahit sino man. Wala na po ni isang taong makakapigil at nagkakaalam kung kailan darating ang sakuna sa ating buhay. Kaya wala po kami dapat sisihin pa. Mas importante, pag malakas yung ulan, mag-safety na lang tayo sa bahay. Pinapakiusap natin sa local government, kapag alam na masama ang panahon, magdamag na ang ulan, sana naman agahan. Huwag namang gawing late ang pag-suspend ng klase o pagbibigay ng advisory. Nitong Biyernes, sina Syla at Samila nakauwi na sa kanilang tahanan. Alhamdulillah kami kapiya ginawa kan sa kiniliyong kumawat ako na ipuun sa hospital. Siya kan pagalagaan sa walay. Sa ang pagdarasal namin ay alhamdulillah sa nagmakayanan nila ang pagkawalan ka ng anak, malagpasan nila ang mga pangyayari at hindi na mangyari sa kanilang buhay, inshallah. Panawagan ng maraming mga magulang at estudyante sa buong Pilipinas sa tuwing masama ang panahon, sana mas maagap ang pagsuspende ng klase. Dahil mahirap ng sadaan, maabutan at mabagsakan ng puot ng kalikasan. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.